Liwanagin ko lang po mga ka-GCTV, no. Itong ginamit po natin na pangpahalina sa negosyo ay mula po talaga sa kalikasan, no, o sa inang kalikasan, na kung saan ang mahal na Diyos Ama po ang may likha. At hindi po lahat na tao ay pinagkalooban po ng mutya o mga gamit para sa pangpahalina sa negosyo. Ang pangpahalina sa negosyo po ay pangalawa lamang po, no? Ang pinakauna po talaga ay ang ating pananalig sa mahal na Diyos Ama. Kaya marami din naman pong nagtagumpay na wala naman pong panghalina sa negosyo dahil po sila ay ang tiwala sa ating mahal na Diyos Ama o kay Hesukristo, mga ka-GCTV, no? Sa mga nagtatanong po kung ano ang aking relihiyon, ako po ay Katoliko. Ngunit hindi na po mahalaga sa akin ang relihiyon dahil ang importante po para sa akin ay ang pakikipagrelasyon po sa mahal na Diyos Ama. Kung minsan ang relihiyon po kasi talaga ay para bagang ginamit parang ang isang tao ay makontrol. Katulad ng may mga relihiyon na kung saan nagsabi sila na sila po ang ligtas at pagdating sa kalwila sila rin po ay ligtas. Pag tayo pupunta sa kabilang relihiyon, ganun din po ang sinasabi, sila po ang ligtas. Hanggang sa nagbabangayan, nag-aaway-away dahil sa sila po ay ang ligtas. Sa akin po, ang importante po ay ang puso, no? Busilak na puso. Yung kahit anong relihiyon, dahil sa may makakilala po ako, nabihira lamang po nagsisimba. Pero talagang madasalin at talagang busilak po ang puso, no? Talagang sila po ay matulungin, mahabagin. At yun po ang gusto ng mahal na Diyos Ama. So yun po ang mas importante. At ang mga gamit po, katulad po nitong ating mga mutya, mula ho talaga siya sa kalikasan, no? Namimigay po ako ng gumamila silis. Namimigay po rin po tayo ng mga gamit sa negosyong pangpaswerte. Kaya nga nakuha po natin pangpaswerte, abay kaunti na lang po dahil sa ito'y pinamigay na rin po natin. Yun po'y pangalawa lamang, no? Iba po kasi talaga kapag ang inyong tindahan ay mayroon po itong pangpaswerte, mga ka-GCTV, iba. Kahit ilang tindahan pa ang maghihilira, kung ang ibang tindahan ay nilalangaw, sa'yo po talaga'y lalapitan at lalapitan ng tao. Marami pa naman po tayong alam na mga pangpaswerte. Napakarami po talaga, mga ka-GCTV, mga mutya. No, yung mga bagay na kakaiba po, no, mga bagay na kakaiba, katulad po ng tanglad. Bibihirang-bibihira lang po ang tanglad na namumulaklak. Kung kaya't kayo'y makakita ng ganyan, abay kunin nyo po talaga dahil ito po'y napakagandang pangpaswerte sa negosyo. Ang pangpaswerte naman po, nagiging masama lang siya para sa akin kung ito'y iyong inaasahan. Umaasa po tayo na tayo ay yayaman, ngunit wala naman po tayong negosyo. Umaasa po tayo na tayo yayaman, pero wala naman po tayong ginagawang aksyon sa buhay. So, ito po'y masama. Kumbaga, naghahangad kang yumaman, pero tamad ka naman. Nakatunganga ka lang sa iyong tahanan o wala kang ginawang aksyon sa iyong buhay, wala kang trabaho. So siguro ito'y magiging masama talaga. Yung asa ka lang ng asa na yayaman pero wala ka namang ginagawa. Pero kung gusto mong yumaman pero ikaw ay nagnegosyo and then gumamit ka ng pangpaswerte, abay napakaganda po ito. Dahil sa ang pangpaswerte talaga, ang higit po na makapangyarihan ay ang ating isipan. Kapag ang ating isipan ay nagsasabi na itong mutya na ito'y magbibigay ng lakas sa aking negosyo, maghahatak ng maraming tao sa aking tindahan, sa aking pwesto, dahil sa pabangong ito, hahatakin, maalimuyak ang aking tindahan, marami talagang lalapit, maraming pupunta, no? Maraming bibili. So dahil sa tatak ng isipan natin o takbo ng isip natin, so magiging mas makapangyarihan po ang ating gamit. So para sa akin, ang isang mga kagamitan po katulad ng mga mutya, ito po'y nagpapalakas kasi ng loob. Dahil sa tingnan nyo po ang dami pong tao na gustong-gusto pong magumpisang magnegosyo, pero sila po ay hindi makapag-umpisa dahil takot po na malugi. Pero kung sila po ay bigyan natin ng pangpaswerte at maisip nila ay okay lang na kung ako ay
magtayo ng negosyo, alam ko na talagang dudumugin ito ng tao dahil meron akong pangpaswerte yan. Dahil sa ganong isipan, siya po talaga'y lakas loob na magtayo ng negosyo dahil alam niya po na meron siyang pangpaswerte. Para sa akin, higit na nagbibigay ng pangpaswerte ang ating isipan pa rin. Dahil sa kahit anong meron po tayo ng pangpaswerte, sa totoo lang din po, kahit anong ganda po ng panghalina sa negosyo, kung ang ating isipan po ay negatibo ay wala rin pong saysay. Dahil higit po na mas makapangyarihan ang ating isipan po. Kaya nga kung minsan, ang isang bagay kapag ito'y ating inisip ng inisip, ay ito po talaga'y ganap na mangyayari sa ating buhay, no? Dahil sa ang ating isipan ay hindi po basta-basta. Kaya kung mag-iisip tayo na tayo nga daw po ay yayaman, ay talagang tayo po ay yayaman dahil sa ang ating isipan po ay higit na makapangyarihan. Ngunit kung minsan, nadadala tayo sa mga problema kaya nawawalan ng pag-asa, nagiging negative, no? So dito pang papasok yung mga pangpangontra na kung saan minsan kasi may mga ginawa naman ang lahat, ngunit para bagang ibinagsak talaga, kumbaga nakatadhana talaga sa buhay na gagapang sa hirap. May mga ilan po akong kakilala, panay daing, nahihirapan talaga sa buhay, ay hindi po nila nakikita ng kanilang mga sarili kapag sila po ay mangutang, hindi naman po marunong magbayad. So paano kayong makaangat sa buhay niyan? Kapag kayo'y muling mangailangan ng pera, sino pang magtitiwala, no? So kung gusto nating makaangat sa buhay, tayo po ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa, no? Dahil na kung nasaktan ang ating kapwa, higit na nasaktan po ang mahal na Diyos sa ating mga ginagawa. Kaya mas mainam po na tayo po ay gagawa ng mabuti upang matuwa po ang ating kapwa, lalong-lalo po ang mahal na Diyos Ama. Tayo po ay pagpalain, pagkalooban tayo ng maraming biyaya kapag tayo po ay mabuting tao o busila po ang ating puso, mga ka-GCTV, no? Napakarami ko pong customer noon kasi ako po ay nagpautang sa Barangay Libes, Quezon City. Napakarami po talagang tao na ang galing nilang makipag-usap sa iyo na sila ay kukuha ng pera at ito'y bayaran naman nila sa ganitong pizza, sa ganitong buwan. Ngunit pagdating po ng araw, pahirapan po talaga ang pagsingil sa kanila, no? So, yun po ang isa sa nagpapabagal sa pag-angat ng buhay ng isang tao. Napakaraming ganun pong tao, hindi naman po lahat. Merong iba na kahit napalayo na o umalis na dahil sila'y nangupahan lamang. At alam nila na sila po'y may utang sa'yo, kaya sila po ay babalik sa'yo, no? So, hindi po pari-parihas, kaya sa ngayon ingat po talaga tayo sa pagtiwala. Mahirap po talagang magtiwala sa totoo lang. Kaya, sa ngayon, umiwas tayo sa negosyong pautang dahil sa meron po talagang, alam mo yung napakakunat po talaga na tao. Napakakunat po talaga pagdating sa bayaran. Ang napakagandang negosyo nga po ay networking dahil sa ito po ay marami kang mapupulot na aral. Kumbaga, sa isang building, napakatibay ng pundasyon mo kapag ikaw ay napasok sa networking, no? Ang daming tao na nagsasabi na ayaw nila sa networking kasi ganito ganyan, pangit. Pero alam nyo po, ang kadalasan sa taong napunta sa networking, sila po ang nagtagumpay sa anumang uri ng business o negosyo, no? Nagtagumpay po talaga dahil sa sila po ay matibay na po ang kanilang pundasyon. Alam nila na normal lang na mahirapan ang isang negosyo. Alam nila na sa umpisa talaga ito ay medyo mahirap talaga sa umpisa. Kaya kadalasan sila po talaga yung nagtagumpay talaga sa negosyo, na kahit ano pong pagsubok, kahit anong bagsak, talagang babangon. Kahit ilang bisis po silang madadapa, sila po ay tatayo. No, sila po talaga yung nakapagpundar, sila po yung nagkaroon ng mga ekta-ektaryang lupain, sila po yung nagkaroon ng mga sasakyan, no, yung mga nasa networking. Kahit sabihin natin hindi sila nagtagumpay doon sa networking, dahil sa may natutunan sila doon, ito'y kanilang ginagamit sa ibang larangan ng negosyo at doon sila nagtatagumpay. Pero ang dahilan kung bakit lumakas ang loob nila dahil po sa pagpasok talaga sa networking. So yun lang po. Ito po yung aking binabahagi sa inyo na panghalina sa negosyo. Muli po,
Ang panghalina po sa negosyo ay pangalawa lamang, ito'y gabay lamang po sa ating buhay para mas mapalakas po ang ating isipan na tayo po ay siswertehin sa buhay. At ang pinakauna po o number 1 na nagbigay swerte sa ating buhay ay ang mahal na Diyos Ama't Ina po. Dahil sa Kanya po tayo nagmula mga ka-GCTV. Ang lahat, ang hangin, ang lahat-lahat po, ang ating pananalita ay nagmula po talaga sa Kanya. So, God bless po sa ating lahat, sa lahat na nag-follow, sa lahat po na nag-subscribe sa akin. Salamat po sa inyo, marami pong salamat sa inyo, no, mga ka-GCTV. Thank you po talaga sa lahat na nag-subscribe sa akin. Bye-bye po!